Mga balita naman sa ibayong dagat, mga top website ng Amerika napasok ng mga hacker at Japan niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Si Jeng Margarejo sa detalye. Nagtutulong-tulong ngayon ng Federal Bureau of Investigation at ilang mga cybersecurity experts para alamin ang mga nasa likod ng malawakang cyber attack sa mga top websites sa Amerika. Nauna nang sinabi ng Dynamic Services o DYNE na siya na rin nangangasiwa sa internet traffic sa Estados Unidos na napasok ng mga hacker ang maraming website dahilan kung bakit naapektuhan ng mga online activities ng ilang oras. Kabilang sa mga apektadong website ay ang social media na Twitter, money transfer services na PayPal, Reddit, GT Hub, Wired, Amazon, The Guardian, People at HBO. Batay sa paunang investigasyon, isang uri ng distributed denial of service ang nangyaring pag-atake mula sa halos 1 milyong IP addresses. Ayon kay White House spokesman John Earnest, bagmat hindi pa nila alam sa ngayon kung sino ang nasa likod ng naturang malisyosong pag-atake, ginagawa naman ng pamahalaan ng Amerika ang lahat para mahuli kung sino ang mga responsable rito. Unang naapektuhan ng pag-atake ang mga lugar sa silangang bahagi ng US bago ito kumalat sa Midwest at California. Nilinaw naman ng US intelligence na hindi galing sa China at North Korea ang naturang cyber attack. Samantala, nasa 7 katawang sugatan dahil sa pagtama ng magnitude 6.6 na lindol sa Western Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitala ang sentro ng lindol sa Tottori, ang prefecture ng Japan Sea na may lalim na 10 kilometro. Tinatayang nasa 40,000 kabahayan naman ang kasalukuyang walang supply ng kuryente. Sa kabila nito, nilinaw naman ng ahensya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil hindi magdudulot ng tsunami ang naturang pagyanig. Para sa PTV News, Jeng Margarejo.